Magandang umaga mga kahiwaga. Ako nga pala si Kuya Vic, ang inyong taga-kwento ngayong araw. Tara, samahan niyo akong maglakbay tungo sa isa na namang maganda at mahiwagang kwento na paniguradong kapupulutan natin ng aral. Ito ay pinamagatan nating ang bulag na magsasaka at ang duwende ng uhay. Sa isang liblib na baryo sa paanan ng kabundukan ng Sierra Morena, naninirahan si Mang Densyo. Isang tahimik at masipag na magsasaka. Sa edad na 51, siya'y balingkinita na ang katawan. Subalit, matibay ang loob at hindi sumusuko sa hirap ng buhay. Ulila na sa magulang at iniwan ng asawa. Si Mang Densyo'y namamasukan sa isang malawak na lupain na pagmamay-ari ng mag-asawang Don Faustino at Doña Carmen. Araw-araw ay dinananas niya ang init ng sikat ng araw at ginaw ng madaling araw sa bukid. 6 na araw sa isang linggo ang kanyang trabaho. Magbungkal ng lupa, magtanim ng palay at mag-ani ng gulay at prutas na hindi niya kailanman natitikman. Kapalit ng lahat ng ito ay limos na sahod, kulang pa sa pagkain at gamot. Ngunit hindi yun ang pinakamasaklap. Ang pinakamasaklap ay ang walang awat mapang-abusong pagtrato ng kanyang mga amo. "Ang bagal mo talaga, Densyo!" sigaw ni Don Faustino habang pinapanood siyang naghahakot ng sako-sakong pataba. "Kung hindi ka pa bulagin ng langit sa katandaan mo, ewan ko na lang," dagdag pa ni Doña Carmen habang tinatapunan siya ng sirang kanin. Hindi niya ito alintana. Alam niyang kailangan niyang kumayod para mabuhay. Kahit mag-isa, kahit walang nagmamalasakit. Ngunit isang araw, habang nagbubungkal siya ng lupa sa gitna ng ulan, may nangyaring hindi niya inaasahan. May isang maliit na sisidlan na gawa sa ginto ang tumambad sa kanyang harapan. Nang siya yumuko upang ito'y pulutin, biglang kumidlat at nasabugan siya ng liwanag. Pagdilat niya, wala na siyang makita. Dumilim ang kanyang mundo. Nabulag si Mang Densyo. Pagmulat ng mga mata ni Mang Densyo, ang buong paligid ay tinakpan na ng walang hanggang dilim. Wala siyang makita, ni liwanag ng araw, ni aninong gumagalaw. Nagpalit ang kanyang mundo ng anyo at siya'y nananatiling nakalugmok sa basang lupa, umiiyak at nanginginig sa takot. "Diyos ko, bakit? Anong kasalanan ko?" Bulong niyang pilit na inaangat ang sarili. Sa halip na pagkalinga, pagkasuklam ang inabot niya sa kanyang mga amo. "Isa kang pabigat! Bulag na manggagawa! Wala ka ng silbi dito!" sigaw ni Don Faustino. "Umalis ka sa lupain namin bago ka pa maging sagabal!" singit ni Doña Carmen na parang walang puso sa kalagayan niya. Pinalaya si Mang Densyo. Walang tinutuluyan, walang pagkain, walang kasama. Gumagapang siya palabas ng hasyenda. Tinutulungan lamang siya ng kanyang baston na hinugot mula sa isang patpat ng kahoy. Bawat hakbang ay may kaba. Baka siya'y maligaw, mahulog sa bangin o lamunin ng tuluyan ng kadiliman. Sa ikatlong gabi ng kanyang paglalagalag, habang nakaupo sa tabi ng isang punong uhay, napansin niyang tila may mahinang tinig na umiihip sa hangin. "Densyo! Densyo!" Napakislot siya. "Sino ka? Multo ba yan?" Hindi sumagot ang tinig. Sa halip ay tumawa ng mahina.
pisikal, payapa. Ako'y hindi multo, Densyo. Ako ay iyong nakalimutang panauhin. Ako ang duwende ng uhay. Duwende? Gulat niyang tanong sa nanginginig na boses. Isang malamlam na liwanag ang bumalot sa paligid. Kahit hindi niya makita, naramdaman ni Densyo ang kakaibang init sa harapan niya. Parang apoy na hindi nasusunog. At isang munting presensya. Hindi higit sa taas ng isang sanggol. Ngunit tila may taglay na kapangyarihan. Marami kang tiniis, Densyo. Nakikita ko ang pawis mo sa lupa. Narinig ko ang iyak mo sa dilim. Ngayon, ako naman ang tutulong sa iyo. Pero, bulag na ako. Ano pa bang saysay ng pagtulong kung wala na akong paningin? Nangingilid ang luha ni Densyo. Ang tanong, Densyo, hindi kung makakakita ka pa, kundi kung handa ka pa bang maniwala na kahit sa kadiliman, may bagong simula. Sagot naman ng duwende. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ng duwende ang isang maliit na sako ng butil. Mga palay na kumikinang na parang bituin. Ito ang binhi ng pag-asa. Itanim mo ito sa uhay na puno ng alaala. Walang makakakita ng ani, kundi ang pusong marunong maghintay. Wika ng duwende. Bago tuluyang maglaho sa hangin, iniwan ng duwende kay Mang Densyo ang munting sako ng palay. Kakaibang binhi na tila ginto sa kaningningan. Bagaman hindi ito nakikita ni Densyo, gayunman dama niya ang init nito sa palad. Para bang may sariling pintig, may sariling buhay. Kahit bulag at mahina, pinakinggan ni Densyo ang utos ng duwende. Itanim mo ito sa lupang may alaala. Walang ibang direksyon kundi ang kutob ng kanyang puso. Naglakad siya pabalik sa isang matandang bahagi ng kagubatan, kung saan siya minsang tumulong sa isang matandang babae. Maraming taon na ang nakalipas. Doon din sa gilid ng sapa at sa paanan ng uhay ay pinaliguan siya ng kanyang ina noong bata pa siya. Naalala ko ang amoy ng lupa rito. Parang yakap ng alaala. Mahina niyang wika habang hinuhukay ang lupa gamit ng kamay at patpat. Hindi madali. Tinusok ng tinik ang kanyang mga daliri. Tinamaan ng init at ulan ang kanyang katawan. At madalas ay gutom ang gumigising sa kanya sa umaga. Ngunit araw-araw, sa tulong ng kanyang pandinig, pangamoy at pakiramdam, itinanim niya ang mga binhi. Isa-isa, maingat, mapagkumbaba. Wala siyang inasahan. Hindi siya nagtanong kung ito ba'y totoo o ilusyon. Bagamat naniniwala siya. Pagkaraan ng ilang linggo, isang umagang malamig, habang siya'y nakaupo sa gilid ng taniman, narinig niya ang kakaibang tunog. Tila mga dahong gumagalaw, mga tunog ng halamang buhay. Itinaas niya ang kanyang muka at lumanghap ng hangin. May samyo itong hindi niya malilimutan. Ang samyo ng palay na malapit ng anihin. Imposible. Mahinang bulong niya. Panaginip ba to? Ngunit sa mga sumunod na araw, nagsimulang dumating ang mga hayop, mga ibon, kuneho at mga kambing na tila hinihila ng isang mahiwagang puwersa. At sa gabi, may nagpakilalang binata na naligaw sa kagubatan
at nakakita ng bukid ni Densyo. "Manong, kanino po itong bukid? Ang ganda, ang daming palay, parang ginto." Wika ng binata. Napaluha si Densyo. "Hindi ko alam kung paano nangyari. Basta tinanim ko lang. Kahit bulag, hindi ko nga alam kung anong itsura ng tinanim ko. Pero ang sabi sa akin ng duwende, ito raw ang ani ng pusong hindi nawawalan ng pag-asa." Kumalat ang balita sa karatig baryo. May isang bulag na lalaki na may taniman ng palay na kumikinang sa ilalim ng araw, na para bang gawa ng mahika. Maraming taong nagtungo sa kakahuyan upang makita ito, at doon nila nakita si Mang Densyo. Nakaupo sa isang banig na yari sa buri, tahimik, mapayapa, at tila kontento sa gitna ng kabundukan. May ilang nagtangkang bumili ng kanyang ani, pero mapagkumbaba siyang tumanggi. "Hindi para ibenta ang ani. Ito'y paalala na kahit sa dilim, may biyaya," aniya. Dumating ang mga panahon ng anihan. Sa tulong ng mga taong kusang loob na tumulong, naisa kayang unang sako ng palay sa bayan. Ang hindi inaasahan ay ang kalidad ng ani. Mabango, mabigat at masarap. Agad itong naging usap-usapan sa pamilihan, at isang negosyanteng Tsino ang nagpresyo ng doble upang bilhin ang lahat. Hindi naglaon. Si Mang Densyo, ang dating bulag na pinabayaan, ay nagpatuloy ng maliit na kamalig sa bukid. Isa-isa niyang tinanggap ang mga ulilang bata at mga pulubi mula sa bayan upang turuang magtanim. Ang dating tahimik na uhay, ngayon naging isang tahanan ng pag-asa. Isang araw, isang karuwahe ang tumigil sa harap ng taniman. Mula rito ay bumaba si Don Faustino at Doña Carmen. "Kami ay..." Nagsimulang magsalita si Don Faustino, ngunit tila wala siyang mailabas na salita. Ang dating mataray na mukha ni Doña Carmen ay napuno na ng pagkahiya. "Densyo, patawad." Mahinang wika ni Doña Carmen. "Hindi namin alam na ganito ka katatag." Tahimik si Densyo. Inamoy niya ang hangin at kinilatis ang boses. "Hindi ko man kayo makita sa inyong kaanyuan, pero kilala ko ang timbre ng inyong puso." Ani Densyo. Tila napabayaan ng mag-asawa. Ngunit sa halip na galit at panunumbat, tumayo si Densyo at ngumiti. Ang sino mang bumaliwala sa butil ay di alam ang halaga ng ani. Pero kung may pagsisisi, ang lupa'y laging handang tumanggap. Mula nun, naging tagapayo si Densyo sa maraming magsasaka sa buong lalawigan. At sa kabila ng kanyang kapansanan, mas maliwanag pa sa sikat ng araw ang direksyong tinatahak niya. Dahil ang puso niya'y hindi kailanman nabulag. Isang gabi, habang ang buong taniman ay tahimik at nilalamig sa simoy ng hangin, nakaupo si Mang Densyo sa kanyang banig. Sa kanyang paligid, ang mga batang kanyang inaruga ay mahimbing na natutulog sa mga kubol na kanilang itinayo sa paligid ng bukid. Nakangiti siya habang nakikinig sa huni ng kuliglig, sa pagaspas ng mga dahon at sa marahang ihip ng hangin. Biglang, isang pamilyar na tinig ang bumalot sa hangin. Payapa
at may bahid ng himala. Densyo! Napatayo siya. Ikaw ba yan? Kaibigan kong duwende? Mula sa anino ng uhay, muling lumitaw ang munting nilalang. Kumikislap ang kanyang kasuotan na tila hinabi sa mga sinag ng bituin. Lumapit siya sa bulag na magsasaka at muling naupo sa kanyang tabi. Natupad mo ang iyong misyon. Hindi lang sa lupa, kundi sa puso ng mga tao. Isa kang patunay na ang kadiliman ay hindi kailanman hadlang sa liwanag ng paninindigan. Anang duwende. Hindi ko magagawa ang lahat ng to kung hindi dahil sa'yo. Sagot ni Densyo. Ngumiti ang duwende. May huling biyaya akong nais ibigay, ngunit kailangang ikaw ang pumili. Mula sa kanyang maliit na sisidlan, inilabas ng duwende ang isang butil. Kumikislap at mas maliwanag kaysa dati. Ito ang binhi ng paningin. Kapag itinanim mo ito sa sarili mong puso, maibabalik nito ang iyong paningin. Ngunit may kapalit. Napakunot ng noo si Densyo. Ano ang kapalit? Kapag pinili mong muling makakita, hindi mo na muling maririnig ang bulong ng lupa at tinig ng mga nilalang na kagaya ko. Lahat ng mahiwagang aspeto ng iyong buhay, ang bukid, ang liwanag ng loob mo ay magiging karaniwan. Mamumuhay kang gaya ng dati. May paningin, ngunit wala na ang mahika. Tahimik si Densyo. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Saka tumingala sa langit na hindi niya nakikita. Ngunit damang-dama. Sa isip niya, bumalik ang lahat ng alaala. Ang paghihirap, ang kabutihan, ang pagbabagong naganap, hindi sa pamamagitan ng mga mata, kundi sa kanyang puso. Maya-maya, ngumiti siya at marahang sinabi, ang kadiliman na may pag-ibig ay hindi na magliliwanag kaysa liwanag na may kawalan ng damdamin. Ibinalik niya ang butil sa kamay ng duwende. Ipinagpapasalamat ko ang lahat, ngunit mas pinipili kong manatiling bulag. Kung ang kahulugan nito ay mas makikita ko ang katotohanan. Napangiti ang duwende at ang kanyang mga mata ay nagningning sa tuwa. Napili mo ang mas mahirap na daan, ngunit ito ang daang tunay na magbibigay ng liwanag sa mundo. At sa huling pagkakataon, niyakap ng duwende si Mang Densyo at sa pag-ihip ng hangin, siya'y naglaho. Mula noon, si Mang Densyo ay naging alamat sa buong lalawigan. Isang bulag na magsasakang nagpatunay na ang pinakamahalagang paningin ay hindi galing sa mata, kundi sa pusong marunong magtiwala, magtiis at magmahal. At sa tuwing sumasayaw ang uhay sa ihip ng hangin, may bulong na maririnig. Ang tunay na liwanag ay ang liwanag ng puso. At diyan natatapos ang kwento ni Mang Densyo. Ang bulag na magsasakang pinili ang liwanag ng puso kaysa liwanag ng mata. Naibigan mo ba ang ating kwento? Kung oo, ilike mo na ang video na ito at mag-iwan ng komento kung anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa'yo. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para mas marami ka pang mapakinggan na magaganda, mahiwaga at makabuluhang kwento. Mga kwentong hindi lang nakakaaliw, kundi puno rin ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa muli, dito sa tahanan ng mga kwentong may puso at himala. Dito sa mahiwagang kwento ni Lolo.